Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, meron pong pinayo o pinayuhan po ni Senator Lacson ang bagong sekretarya ng Department of Public Works and Highways. Napakaganda po nung kanyang payo sa sekretarya na ito. At ganun din po itong isang batang mambabatas, mukhang wala pong pinag-aralan. Napakabastos, walang respeto. Feeling niya, napaka-entitled niya, no? Ito po yung mga isang halimbawa na hindi po naturuan ng husto ng magulang ito. Even kamag-anak niya na isa pong katulad nating vlogger influencer, kinastigo na rin po siya, no? Ang tawag nga dito, isang troll na mambabatas. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan ang payo po ni Senator Ping Lacson kay new appointed Department of Public Works and Highway Secretary si Vince Dizon, no. Ito pong si Vince Dizon mukha namang masipag, even though na ito ay dating tauhan ni Duterte, pero ngayon po bagong administrasyon, kung ano-anong pinagsasabi sa kanya diyan ng mga ilang tao tungkol sa ginagawa niyang investigasyon, sa ginagawa niyang paglilinis dito po sa Departamento ng Public Works and Highways. Kasi punong-puno po ng korupsyon ang ahensya na yan. Bilyong-bilyong pera taon-taon ang napupunta sa mga bulsa ng mga buwaya, ng mga contractors, mga buwaya na government employees, at mga buwaya na mga government officials at ilang mambabatas. No, so akala natin Department of Education ang pinakamalala, Ports Authority or Immigration. Ito palang Department of Public Works and Highways ay meron ding mga ghosts. Tulad nung tokmol ninyong Vice Presidente na mahilig sa mga ghosts. Ghost employees, ghost students. No, ito naman po sa DPWH ay mga ghost projects. Ang tawag pa nga ng isang governor diyan, kung merong ghost projects, meron ding manananggal. Oo. Sinimula yan ng proyekto, hindi tinapos, nung nabusisi na, saka ilang taon, itutuloy ang proyekto. Yun po yun. No, putol-putol, tanggal-tanggal. Okay, so yan po, kung maalala nyo, si Secretary Vince Dizon ay nag-request po sa lahat ng kawani ng Department of Public Works Highways, from regional directors, ASEC, USEC, mga civil service employees, yung mga pasado po ng civil service exam, na even though protected sila ng konstitusyon, na pinapangalagaan po ang kanilang karapatan bilang manggagawa, pero sabi po sa constitution, except provided by law, o ibig sabihin, kung kayo po ay lumabag sa batas, no? Kayo po ay subject for investigation. Hindi lang po kayo protektado maski na nasa konstitusyon. Meron pa ring exemption. So humihiling po ng courtesy resignation itong Department of Public Works and Highways ninyo na sekretarya na si Vince Dizon, no? So hindi natin alam kung gaano na po karami ang tumalima diyan sa kanyang courtesy resignation, pero sabi niya hindi lang dapat masibak. Hindi lang dapat yung ningas kugon lang. Dapat may makasuhan, may makulong. At kung maaari, mabawi ang mga perang ninakaw. So sana mangyari po yan. Actually, nakapagkaso na po siya ng 22. Kasama dyan yung mga BGC boys na tinatawag ni Pampilo Lacson na Bulacan Group of Contractors, na sila Alcantara at si Bryce Hernandez, at yung tatlo pa nilang kasamahan, no, na nagkakutsabahan sila sa pagnanakaw sa pondo ng bayan.
22 po yan, kasama po yung mga ilang contractors, kasama po dyan ng SYMS, ang Wawaw Builders, at itong Diskaya Group of Companies, no? Yung DGC naman sila, mga Durobo, mga ano yan, Dayokdok na grupo ng mga contractors. So ayan po DGC, Dayokdok, grupong contractors. Okay, yung BGC naman, mga buwayang grupo ng contractors. Okay? So ngayon, may payo po si Senator Lacson dyan. Ang sabi niya kay Vince Dizon, ang ipalit mo, fresh, mga bagong mga blood, mga fresh ang pag-uutak, yung wala pang bahid ng pagnanakaw, yung sisimulan pa lang nilang magnakaw. Joke lang. Ang sabi ni Senator Lacson, ang payo niya kay Vince Dizon, mag-hire ka ng mga fresh blood, mga fresh na hindi pa na hahawaan ng katiwalian, ng kagaguhan, mga fresh engineers, civil engineers, o whatever kind of engineers they are, na meron dyan qualified sa Department of Public Works and Highways. Mag-hire ka rin ng mga staffer na bago. Lahat po fresh from the start. Kung baga bagong-bagong ani, no? Hindi pa sila nadodonselya. Hindi pa sila nahahawaan ng mga bulok na sistema. At bago ka mag-hire ng mga fresh blood, kailangan linisin mo ang iyong opisina ng korupsyon. Baguhin mo ang sistema ng korupsyon. Tanggalin yung mga seasoned veteran ng mga empleyado dyan, mga bagong civil service employees, mga fresh na mga nakakapasa pa lang ng civil service exam. Yun ang sabi ni Pampilo Lacson. Para po, kung talagang seryoso ka sa paglilinis ng DPWH, mag-hire ka ng mga fresh na mga engineers. CSC yun, civil service employees. Yan po. Tama po yan. Ako nag-a-agree po ako. No? Kailangan talagang linisin yung departamento na yan. Hindi lang yan. Lahat ng departamento, Pangulo, pero simulan mo dyan sa DPWH. Bilyon-bilyon ang ninakaw. No? So sana naman itong hire ni Vince Dizon, hindi yung mga tuta-tuta niya na alam din naman kung paano mangurap. Kinakailangan yung mahahire niya dyan, gagawa ng tama. Huwag kayong pasulsol sa mga hindi matatanggal pero may bahid pa rin ng korupsyon. Alam nyo, hindi matatanggal talaga yan eh. Kasi pag ikaw nilapagan dyan ng bilyon-milyon, demonyo po ang pera eh. Di ba sabi nga, money is root of the all evils? Magiging root of all evils yan pag gagamitin mo sa masama. Pero pag kumikina ka naman ng pera sa tama, paano naging evil? Di ba? Yung maling pamamaraan ng paggamit ng pera, yun po yung evil. O ngayon, fresh nga yung yung hinire mo. Paro biglang nilapagan ng milyon. Binantaan. Anong mangyayari? O di balik sa dati. Kinakailangan talaga mawala yung mga bulok, mga umaalingasaw ang baho, lalo na yung isang Yusek dyan. Yan yata yung pinaka-bilyonaryo sa bilyonaryo. Okay? Now, talking about DPWH pa rin, meron po kasing isang mambabatas dyan na wala pa naman napapatunayan bilang mambabatas, wala pa siyang naipapasang mga bills para maging batas, feeling niya, siya na po ang pinakamagaling ng mambabatas. Masyado kasi itong entitled. At itong bagong mambabatas na ito, neophyte, batang-bata, bastos po ito. Pati yung magulang niya, sinabihan siyang bastos. Itong pong tinutukoy natin ay si Representative Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Sobra po itong entitled na bata ito. Ngaw-ngaw sa kanyang social media. Puro ang banat niya sa mga kapwa niya mambabatas, pero siya, wala naman siyang mapakitang accomplishment. At higit sa lahat, tinawag po itong rude o bastos ng sarili niyang magulang. Kung maalala nyo, yung nagkakamping yung kanyang tatay dyan sa lugar nila, ano po yun, Lenny supporter. Biglang inagaw yung mikropono dun sa tatay niya. Sinabi niya, di ba, unity team tayo?
Oh, nung nagsalita ulit yung tatay niya, I was interrupted, rudely interrupted. Biruin mo, walang galang. Walang galang sa matanda. Paano ka pinalaki ng magulang mo? Siguro pinalaki kang tama ng magulang mo, pero nasa sayo bastos ka talaga. Wala kang respeto. No, kabago-bago mong mambabatas, hindi ka marunong respeto. Tinira niya po karamihan Si Speaker, si Tito Soto, si JB Ejercito, sino pa ang tinitira niya? Karamihan puro mga kapwa niya mambabatas. Feeling niya napakagaling niya. Ganun naman pala, pakita mo yung accomplishment mo bilang mambabatas. Bago ka mang-away. O pati yung pinsan niya na po, yung katulad nating vlogger influencer, kinastigo na rin siya, pinagsabihan na rin siya. Huwag kang pauto sa mga sumusulsul sa'yo. Huwag kang masyadong paepal. Wala ka pang nagagawa para sa bayan bilang mambabatas. Pakitaan mo muna kami ng batas na naisulat mo, na naaprubahan. Hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, away ka ng aaway ka dyan. Pwede pa nga po daw siyang makasuhan. Kasi yung mismong pinsan niya na tulad nating vlogger influencer, in-interview po yung isang mambabatas o isang lawyer din, na yung sinasabi niya lahat daw nung nakatira dyan sa Forbes Parks ay mga buhaya at magnanakaw. Pwede pong kasuhan yan ng mga nakatira dyan sa Forbes Park no? Kung ako sa inyo, kasuhan nyo yan, libel po yan. Ilagay sa tamang pwesto itong bata na ito. O lalo na to, inaaway niya si DPWH Secretary Vince Dizon. Kasi sinabihan niya si Vince Dizon na kakampi daw ni Romualdez, pinagtatakpan niya si Romualdez. Anong sagot ni Vince Dizon? Opo, kilala ko po si Romualdez. Pero hindi naman kami magkaibigan. Kumbaga acquaintance lang. Pero itong Kiko Barsaga na ito, akala mo kung acquaintance lang, magkaibigan na, magkumpare na. Gagawa na ng kalokohan. O diba? Tanga lang. Walang pinag-aralan. Bastos. Ngayon, anong sagot niya? Ay, oo nga pala. Bago ka lang sa DPWH, laki-lakihan mo naman ang aming nanakawin. Grabe. Napakabastos, walang pinag-aralan mga kababayan, nakakahiya, no? Lalo na sa mga ulang nito at doon sa mga bumoto sa'yo. No, nakakahiya po kayong mga bumoto dito, bakit kayo nagluklok ng tanga at baliw na mambabatas? Walang respeto, ganyan ba kayo sa lugar ninyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Nagpapasikat na, wala pa nga napapakitang maganda. Hindi pa nakakapagsulat ng bills, nagmamayabang ka na. Mag-antay ka ng katapat mo. Ewan ko lang kung bigla kang matamilmil dyan. Sobra kang entitled, no? Paano ka pinalaki ng magulang mo? Napakabastos mong hinayupa kang mambabatas ka. Unlegislative like yan. O unlegislator o whatever you call it. Na? Parang hindi ka mambabatas. Ano ang sabi ng iba? Isa kang malaking troll. Oo, nang tutroll ka lang. Bastos ka. Wala kang modo, no? Paano ka pinalaki? Nakakahiya ka po. Pasensya naman nakakabastos na po. Nababasa ko lahat ng pinagsasabi niya, no? Kung yung mga ibang katulad niya, kaedad niyang mga mambabatas na neophyte dyan, no? Nagsasalita pero hindi naman out of line. Sobra po pang ad hominem na, pang babastos na talaga. Kaya dapat talaga ito patulan na, no? Dapat ito ilagay sa ethics committee. Dahil nga ito kinick out ito dahil isa ito sa mga coup-plotters against Martin Romualdez. Hindi ko po pinagtatanggol si Martin dito. Kung may mali siya, may mali siya. Ilabas nyo ang ebidensya ng katiwalian niya. Hindi yung nagnangak-ngak ka dyan, no? Puro ka lang naman ad hominem at kabastusan. O diba? Kulay tae ka kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.